Magandang araw, Caloocan teachers, and welcome to webinar on teaching approaches and strategies for distance learning across learning areas. Ako nga pala si Ginoong Leo L. Cantilang, ang Master Teacher 1 ng Maypaho High School at member ng SDO Creative Team. Ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo ang facilitating lesson activities in the new normal across learning areas. Okay mga teachers, ano ang nais ipakahulugan ng larawan na nakikita nyo ngayon? Tama! Si teacher ay nag-iisip ng iba't ibang strategy on how facilitating lesson activities under new normal. Hindi lang isa, kundi higit sa 2 strategy ang maaari niyang magamit, batay kung paano nga ba niya masusubaybayan ang mga bata under distance learning sa pagpapacilitate niya ng lesson activities. So bago tayo magsimula mga teachers, ano nga ba yung tinatawag na activities o mga gawain sa Filipino? Ito ay binubuo ng mga gawain para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang pangunawa at mga kasanayan sa paksa ng mag-aaral. Siyempre, kinakailangan na si teacher ay mag-iisip, magbabalangkas ng tinatawag nating mga estratehiya o strategy para magamit niya ito sa tinatawag nating distance learning. Sa aking introduction o maikling introduction, bago ko ituro sa inyo ang mga strategy na ating gagamitin, ay sinasabi dito na when we think of student engagement in learning activities under new normal, it is often convenient to understand engagement with an activity as being represented by good behavior. Example is behavioral engagement, positive feelings, emotional engagement. And above all, student thinking, cognitive engagement. Ayon yan kay Fredericks noong 2014. This is because students may be behaviorally and or emotionally invested in given activity without actually exerting the necessary mental effort to understand and master the knowledge, craft, or skill that the activity promotes. Meron tayong tinatawag, teachers, na primary strategies for facilitating lesson activities in distance learning. Ano nga ba yung panimula nating gagawin bago nating gabayan ang mga bata sa pagsagot ng mga activities in distance learning? So, behavioral expectations. Kinakailangan bago kayo magsimula ng paggabay sa pagsagot ng mga bata ng mga activities gamit through online, kinakailangan may tinatawag tayong behavioral expectations. Kinakailangan ay magsiset ka ng rules kung ano nga ba mga dapat at hindi dapat gawin kapag isinasagawa nyo na ang facilitating lesson activities. Siyempre, bilang teacher, be available. Kinakailangan ay makita kanila sa time na yon na kung saan ay maayos mo silang ginagabayan sa pagsagot ng mga activities. Make it fun. Kinakailangan bilang teacher ay masaya tayo sa ating ginagawa at ito ay magre-reflect sa ating mga estudyante na masaya rin silang sasagot ng mga activity na mula sa kanilang mga module. Group work. Ito ay isa sa tinatawag kong malaking bentahe sa primary strategies dahil hindi lang independent learning ang ating mga bata. So may tinatawag tayong group work o collaborative work para makapag-share sila ng ideas doon sa mga activities na kanilang sinasagutan mula sa kanilang modules. May tinatawag naman tayong cognitive rigor. Ibig sabihin nito ay nasasanay natin ang mga bata sa pagsagot gamit ang tinatawag na higher order thinking skills. At masasalubong din ng mga bata yung mga tanong na sumusukat sa tinatawag nating Bloom's taxonomy. Meron naman tayong tinatawag na various types of content.
Paano ba natin gagabayan ng mga bata sa pagsagot ng kanilang mga activity mula sa module gamit nga sa online sa tinatawag nating various types of content? Maaari ba silang pakita natin sa kanila through PowerPoint or videos? No lectures. Sa pag-facilitate natin ng lesson activities ay hindi na tayo magle-lecture sa mga bata para hindi mabawasan ang kanilang interes sa pakikinig. Ongoing feedback. Kinakailangan ay patuluyan ang pagsagot mo sa mga kinakailangan nilang tanong mula sa bawat activities sa nilalaman ng module. Lalo na may mga bata talaga na tanong ng tanong at ito ay magandang bentahe o advantages sa ating mga teachers na nagagabayan natin sila ng maayos kapag sila ay nagtatanong hingil sa kanilang ginagawa. Work on relationship. Kailangan ay para lang kayong para natin sila mga anak at ang tingin nila sa atin ay para ng mga magulang. Parang maganda para harmonious relationship na tinatawag nga na maging maayos yung usapan ninyo at magabayan nyo sila ng maayos sa pagsagot ng module under distance learning. May tinatawag naman tayong show your personality. Ibig sabihin, ipakita natin sa mga bata na talaga namang handang-handa tayo silang tulungan sa pagsagot ng mga activities na hindi nila naiintindihan mula sa kanilang module. Then, may tinatawag tayong multiple resources. Kung meron pa tayong ibang mga references o mga link na maaari nilang mabasa na makakatulong sa kanilang pagsagot sa mga activities, ay malaking tulong ito sa mabilis nilang pagsagot ng mga activities at madali nilang mauunawaan kung ano nga ba yung nais o sagot doon sa bawat activity na kanilang masasalubong sa nilalaman ng module. Hold online discussions. Kinakailangan ay interactive ang inyong usapan para mas malinaw ang mga directions sa bawat activities. Engaging. Kinakailangan ang bata ay masanay sila sa tinatawag nating creative thinking. So, eto na ang aking suggested 3 major strategies in facilitating lesson activities in the new normal. Una, yung engagement strategies. Student motivators. It is engaging to integrate students' interest to answer activity and build student strength. Ito ang aking strategy in action. Real-life application. Sa pakikipag-usap mo araw-araw ay may mga salita ka na naririnig na magkaibang istruktura, subalit iisa ang kahulugan. Yan muna yung tanong ko bago nila sagutan yung tinatawag na gawain 1 o yung talasalitaan o vocabulary. Ito ay halimbawa ko sa gawain 1, ang antas ng kahulugan mula sa quarter 1, week 1 ng Filipino 8. May tinatawag naman tayong value effort. Ito yung model positive reaction to learning struggles. Challenge student just beyond their comfort zone. Encourage persistence. Ibig sabihin na pinapalakas natin ang loob ng mga bata na makukuha nila ng tama at mas maganda ang sagot. Halimbawa, yung strategy in action. When students get something wrong in answering activity, instead of being sympathetic, say, your brain just grew. Synapses are firing. That's really good. So, sinasabi natin sa bata na okay lang yung magkamali. Mahalaga, matuto sila sa mga pagkakamaling iyon para sa susunod ay alam nila yung tamang sagot doon sa activity na kanilang sinasagutan. Ikalawa naman, may tinatawag tayong synchronous strategy. Ano nga ba yung tinatawag na synchronous strategy? Ito yung synchronous instruction. Interaction between the teacher and student where the communication is happening in real time in distance learning. So, yan yon. So, pwede natin sila may tinatawag tayong phone call.
to walk through the process of executing answer to the activity of the module. Pwede natin silang, o anak, buksan mo sa pahina 4, nandoon ang gawain 2. Ano yung mababasa mo dun sa ika-4 na pahina? Parang kaharap lang natin ang bata. So magandang strategy to, yung phone call, para ang bata hindi nalilito kung anong sasagutan nilang activity. Sunod naman yung tinatawag nating video. Demonstrate how to answer the different activities. So maganda yan para nakikita nila ng visual na kung saang bahagi nga ba ng activities ang maaari mong masigit pang maipaliwanag sa mga mag-aaral. At malaking tulong ito dahil maaari nilang ulit-ulitin yung video at mas lubusan nilang maintindihan yung instruction na nais mong pasagutan. Meron tayong tinatawag na 10x2 method. Okay? Ibig sabihin nito na 10 minutes instruction at 2 minutes to process. So sa bagay na yan, mga teachers, ay malaking tulong na binibigyan natin ng sapat na oras ang mga bata na mag-isip kung ano ang nais nilang gawin batay dun sa panuto o direction. May tinatawag naman tayong think time method. Sa think time method, ito yung 5 to 7 seconds to think after asking a question in activity module. So, mahalaga yan na binibigyan nga natin sila ng oras na isipin muna kung ano yung magandang sagot o bago sila magsimula. Kasi malaking tulong itong think time method na mas systematic ang paglalagay nila ng sagot kung pag-iisipan muna ito ng 5 to 7 seconds. Feedback after answering activities. So, syempre, may tinatawag tayong appreciation. I-appreciate natin yung mga sagot ng bata. Link to resources, pwedeng magbigay tayo ng mga resources na mas mauunawaan pa nila ng maigi yung pagsagot doon sa activities. Questions, huwag tayong mapapagod na magbigay ng sagot sa mga questions ng mga bata at magtanong din tayo kung saan pa sila nahihirapan. At fourth, guidance. Napakahalaga nito at tinatawag nating guide o gabay sa mga bata para hindi sila maligaw sa mga activities kanila na kanilang sinasagutan. Sentence pause, ibig sabihin naman yan, assess student concept and vocabulary. So malaking tulong ito para makabuo ng konsepto at mahasa yung talasalita na tinatawag ng mga bata. Dahil sa sentence pause na yan ay sila mismo ay magbibigay ng sarili nilang halimbawa para madugtungan nila yung pangungusap at sa tingin ko at magsasama-sama sila sa group mga estudyante para makabuo ng isang konsepto o tinatawag na pag-unawa doon sa binigay mong sentence. Movement. Ito, napakahalaga nito, teachers, no? Encourage students to get up and move. So, hindi lang sila yung magdamag silang nakaupo. Syempre, galaw-galaw din at konting unat-unat din ng kanilang mga kamay. Ganun din yung mga paa. Syempre, lagi silang nakaupo pag online class. So, magandang gawain yan sa mga bata kapag sumasagot sila ng activities. Meron silang tinatawag na movement time. Cooperative learning. Ito yung small group of students work together. Task example in activity. Yung solve a problem, develop a design. So, ito yung individual and group accountability. Doon napapasok yung kahalagahan ng engagement pagdating sa cooperative learning. Kasi nag-share sila ng ideas, interaction, collaboration, and also yung discussion. Ang ikatlong strategy ay tinatawag kong virtual activity output strategy under distance learning. Yung una kong ituturo sa inyo, teachers, yung flip learning method. Ito yung prior to meeting, virtual group learning, and teacher guides. Nasusukat na ito yung explore learning process para mas mabilis nilang masagutan at maunawaan yung mga activities na nilalaman ng module.
Yung ikalawa naman, ang tinatawag nating virtual gallery walk. Ito yung may share ng student yung works nila sa kanilang mga kapwa mag-aaral. Pwede nila itong picturean at papakita nila through online, yung tinatawag nating online teaching, na si teacher pwede niyang masabihin na, ito ang halimbawa ng gawa ni Maria at ito naman yung isa gawa ni Eduardo, para magkaroon sila ng idea na ganun pala gagawin sa activity na yun. Syempre gusto nila makakita ng example, kaya pwedeng gawin natin yung virtual gallery walk. May tinatawag naman tayong graffiti wall. Ayan, ang graffiti wall, ito yung multiple chat group na kung saan share ideas, collect thought. So, yung pinaka-pagko-collect ng thought, ito yung quickly assess understanding to the activities and ask question, clarify understanding. Yan yung tinatawag nating gravity wall. Sunod naman yung jigsaw strategy. Sa jigsaw strategy, ito yung vote using poll. Ayan, magboboto sila, no? So, aling bahagi ng activities kayo nahihirapan? Sa number 1 ba? Sa number 2? Dahil doon, sa jigsaw strategy, makikita nyo kung anong number ang nahihirapan ng bata. Para sa paraan na yon ay masigit nyo pang maipapaliwanag ng maayos kung paano nila ito gagawin sa madaling pamamaraan. So, importance in facilitating lesson activities in distance learning. Ito yon. Tandaan nyo mga teachers, no? Meron tayong tinatawag na CRAVE. C is for build curiosity. Hindi na tatapos sa pagtatanong lamang, kundi ang mag-aaral at ang guro ay meron silang tinatawag na curiosity. Si teacher tatanungin kung meron pang tanong ang bata, yung bata ay magtatanong pa rin kay teacher hanggang maging matagumpay ang tinatawag na learning process sa facilitating lesson activities. R is show relevance to student lives. Lagi nating ilalapit sa mga mag-aaral na ang mga gawain na kanilang sinasagutan ay may kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Third, ask question to engage. Okay, so ito yung continuous question na kung saan ay magtatanong sila sa'yo, kailangan sagutin mo din na nakikita nila na willing ka na tulungan sila hanggang matapos nila yung activity. Then number 5, yung aim for variety. Ibig sabihin sa mga activities na kanilang sinasagutan ay maaari nating lapatan ng iba't ibang strategy para mas mabilis nila itong matutuhan. At ang huli, evoke emotions, na ipakita natin na sa mga bata na masaya tayo, masigla tayo sa pag-assist o pag-facilitate natin ng kanilang mga activities na kung saan ay nararamdaman nila na si teacher nandiyan para tulungan ako, gabayan ako na masagutan at mapagtagumpayan ko ang aking sinasagutang module sa linggong iyon. So mga teachers, naway sanay naunawaan ninyo kung ano nga ba ang maaari ninyong mga magagamit na facilitating learning, facilitating lesson activities strategy under distance learning. At naway sanay kung may tanong man kayo ay maaari kayong mag-comment sa chat box para masagot ko ng maayos ang inyong mga katanungan. Muli, maraming salamat Caloocan teachers, at huwag tayong magsawa at na talaga namang ilapit natin ang ating sarili sa mga mag-aaral ngayong darating na pasukan, na tayo ay handang tumulong upang sila ay matuto. Ito ay para sa mga batang Caloocan. Sabi nga, walang batang maiiwan sa Caloocan. Muli, magandang araw sa inyong lahat.